Hello, welcome sa aking vlog. Ngayon, sasagutin ko yung mga tanong nyo dito sa aking video na ito. Yung vlog ko about my work sa Okada. I-clarify ko lang po, hindi na po ako nagtatrabaho sa Okada Manila and dun sa agency ko dati, which is Amazing Grace Manpower, kasi ang present job ko na po ngayon is housekeeping din sa cruise line. So, ito po yung video ko na kung saan ko i-answer. Kung saan ko sasagutin yung mga tanong niya dun sa video ko nung nakaraang taon. Nakalimutan ko na kung kailan ko in-upload yun. Tapos yun lang. Tapos eto na, start na natin. I am Andrea and simulan na natin. Yung unang question, how to apply. How to apply in general. I-discuss ko na siya in general. Hindi lang dun sa company na yun. Kumbaga, in general, in any 5-star hotel in the Philippines. Dun lang, sa Manila lang. Tapos yun, eto na. Paano mag-apply? Siyempre, una, kailangan mo i-ready yung resume mo. So, paano po gawin yung resume? Yung resume, pwede mo siyang i-google. Pwede mo siyang i-YouTube kung paano gawin. So, doon lang din ako natuto. Nag-search ako sa Google, sa YouTube. Tapos, doon mo na makikita yung mga example. You can copy-paste, but wag masyadong copy-paste. I-edit mo naman, okay? Wag masyadong, ay, ito, pwede na to. Tapos, pati pala yung pangalan, hindi mo napalitan. Okay? Tapos, resume, NBI clearance, barangay clearance, i-ready mo yan. Tapos, i-ready mo na rin yung iyong SS number, PhilHealth, and Pag-ibig. Usually, kapag nag-apply ka sa Philippines, wala na yun. May tumunog kasi. Usually, pag nag-apply ka sa Philippines, yun yung mga hinahanap ng employer. Okay. After mo makumpleto yun, syempre, pag mag-a-apply ka ng housekeeping room attendant, required na meron kang background sa work experience or sa educational attainment mo. Pero based on my experience, sa mga nakakausap ko rin iba, yung experience, hindi naman lahat, may langaw. Hindi naman lahat, tumitingin sa experience. Hindi lahat. Okay? Hindi lahat ng kumpanya, ng employer agency is tumitingin sa experience. Dito sa local, local yung pinag-uusapan natin. Basta may TESDA NC2 ka, or you have like a room attendant experience, but not in the 5-star hotel, pwede na. Basta, yun lang. Kung may, kahit hindi naman 5-star hotel din yung experience mo, kahit yung regular hotel, galing kang probinsya, lumuwas ka, galing ka sa regular hotel, pwede mong gamitin yung experience na yun. Ang mahalaga, may TESDA NC2 ka. Okay? Kasi ano yun, 3 months training ata yun. Back 2018, yun, nag-training ako ng 3 months yun. Tapos, after nun, saan ako mag-a-apply? Sa company ba or sa agency? Ako kasi, nag-apply ako sa agency. Kasi, bihira dito sa NCR ang tumatanggap ng direct. Magiging direct ka lang if nagkaroon ka like 6 months work, under agency ka ng 6 months, tapos magiging under probation ka, tapos regular na yon. Regular is yung direct ka ng i-absorb ng company. By the way nga pala, hindi na ako under ng Okada or yung dati kong agency dati. Ano po, tawag dito, sa cruise line na ako nag-work ngayon. And ginamit ko yung experience ko, not the company, ginamit ko yung experience ko para makapag-apply sa cruise line. So, dito muna tayo sa agency. Saan ba makakakita ng agency? Saan ko mahanap yung agency? Siyempre, pag ang gusto mo magtrabaho sa like Okada Hotel, Soler, Fairmont Makati, Shangri-La. Siyempre, yung agency na hanapin mo is nasa Manila din, NCR. Dapat, wala ka dito sa, ako kasi, right now, nasa probinsya ko. Wala ka sa probinsya. Dapat, luluwas ka and gagamitin mo address
is yung Manila or san mang city sa NCR. Ako, ang ginawa ko noon, sa Mandaluyong ako nakatira. So, yun, ang ginamit kong address is yung sa Mandaluyong, hindi yung sa province. Tapos, after noon, saan ako nakahanap ng agency? Nakahanap ako ng agency sa, wait lang, nakahanap ako ng agency sa, Facebook. Tinype ko lang, 5-star hotel, hiring room attendant, housekeeping room attendant. Lalabas na yun. Ito nga pala yung aking agency na napasukan dati. I-recommend ko sila sa inyo kasi never silang nakamiss ng hulog ko sa SS, sa Pag-ibig, at sa SS Pag-ibig PhilHealth. Lagi silang on time, magpasahod pati. Wala pa sa experience ko na nadili yung sahod nila sa amin. Yun lang. Kaya good reviews yung agency na to, Amazing Grace Manpower. Try nyo mag-apply dyan. Tapos, marami namang legit na agency kasi hindi lang naman sila yung nag-hire. Hindi lang naman sila yung nag-hire sa mga 5-star hotel. Hindi ko naman pwedeng i-recommend sa inyo yung ibang agency kasi hindi naman ako under doon at saka di ko naman kumayos sila magpasahod. Kasi eto, nung nagpo-work ako dati sa Okada, yung kaibigan ko, yung friend ko, under siya ng ibang agency. Tapos, ano nangyayari? Sa agency, delay sila magpasahod. Tapos, hindi sila naguhulog ng mga benefits. So, dapat yun yung isa nyo rin concern pag mag-a-apply kayo sa isang agency. And, ano pa ba? Yun nga, sumali kayo sa mga Facebook page about hiring sa hotel. Facebook page, Facebook post, yun. Yun nga, nung nakahanap na ako ng agency, edi pumunta ako doon. Nag-Google Maps ako. Siyempre, hindi ko naman alam yung pasikot-sikot ng Manila. Galing akong, galing akong province. Yeah, I'm from Zambales. Tapos yun. Tapos, ang ginawa ko noon, nagpunta ako sa agency, nag-screening, binigay ko yung mga requirements. Siyempre, ang una nilang hanapin sa'yo kung may resume ka, NBI, barangay clearance, tapos, SS Pag-ibig PhilHealth. After ko nung nakapasa ako sa screening. After ko nakapasa ng screening, sa hotel kami mismo. Yung dati kong hotel is Fairmont Makati. Yun yung first 5-star hotel ko na napasukan. Fairmont Makati. Ang nag-interview sa akin doon is yung hotel manager nila. Yeah. And yun, sa awa ng Lord, nakapasa naman ako. And after mo makapasa, syempre, kailangan mo ng medical. Kailangan makapasa ka ng medical. Yung medical nila is common lang naman. Kuha ng dugo, ihi, tapos stool. Yung regular lang din na medical. Pero, yun nga, ang haba nga ng pila sa medical. Yun, pero after ko na nabasa ko na yung requirements, nag-start na ako. Eto, ang pagkain po namin noon sa hotel is libre. Actually, pag on duty ka, libre. Hindi yung dun ka na matutulog and whatsoever. Pag you're on duty, libre siya. Pero ang alam ko dati, may binabawas lang na kung magkano. Pero unlimited yung nakukonsume namin pagkain. Pwede ka pang kumuha ulit. Yun. Ang kagandahan kasi sa pagtatrabaho sa hotel, sa mga 5-star hotel, is yung uniform mo. Ala, may lang. Yung sa 5-star hotel is, yung uniform, libre na, hindi mo na kailangan maglaba. Papasok ka sa hotel ng naka-civilian, then dun ka na magbibihis, then lalabas ka rin yung naka-civilian. Ida-drop mo lang din dun sa laundry nila. Kasi sila na rin yung maglalaba. Yun lang. Tapos yun, maganda yung naging experience ko sa mga hotel. And wag nyo iisipin na tagalinis lang, maglilinis lang, magkukuskus lang ng kung ano-ano, ganun. Sobrang hirap po ng trabaho ng pagiging housekeeping room attendant dito sa Pilipinas. Kumukota ka ng 17, 20 credits, ganun. 17 rooms, tapos 20 credits ka. Yun lang. Tapos hindi ako nagre-reklamo, pero based on my experience, kailangan matibay yung loob mo, matibay yung likod mo. Tsaka kailangan matyaga ka. Kung may pangarap ka talaga, yun lang. Gusto ko lang din, sabihin na kaya ako din, maraming Kaya lang ako nag-experience din kasi isa yung
ang gusto ko talaga is makapagtrabaho on board. So, ngayon, nagtatrabaho na rin ako sa cruise line. Housekeeping attendant pa rin, pero nasa public area ako na-assign. Hopefully, yun, pinagpipray ko na tumaas pa ating posisyon. So, yun. Para ako nangangandidato. So, yun na nga yung answer ko. Ay, wait. Magkano yung sahod? Ito gusto nyo malaman. Magkano yung sahod pala? Yung sahod is dumidepende siya sa kung may OT kayo. Pero yung main talaga na answer dyan is if you are under agency, ang makuha mong sahod is minimum wage. Kung ano yung minimum wage sa Manila, sa NCR, yun yung makukuha mong minimum wage. Kasi nung panahon ko noon, 2022 ako, huling nag-work sa Manila is like 539, 549, something like that, basta 500. Tapos ang pa namin is per quota siya, ha? Kailangan matapos ang quota ng pero magandang experience yung na-experience ko. Kasi yun, nakapagtrabaho ko sa maganong hotel. Sobrang happy ako. Kasi yun yung mga experience ko. Yun na nga. Thank you sa panonood ng video ko and salamat din sa mga nakaka-appreciate nung una kong mga ginagawang video dito sa channel na to. And yeah, kung nagustuhan mo tong video na to, like ka, mag-subscribe ka kung gusto mo. Hindi ako namimili. Promise. Sige na please, ganun lang. Ano pa ba? Kung may question kayo about sa work as a housekeeping, room attendant, comment nyo lang. Mag-comment lang kayo. And sa tamang panahon, after how many years, masasagot ko din yan. Yun lang. Bye-bye.